Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang action horror drama mystery movie na may pamagat na Ride to Hell. Nagsimula ang pelikula sa isang maglolo na naglalakbay papunta sa isang liblib na bayan. Pagkarating nila sa lugar ay kaagad silang nagtaka dahil wala silang makitang kahit isang tao man lang. Napansin din nila na para bang mabilisang inabandona ang buong lugar at may mga bakas pa ng tama ng mga baril sa bawat bahay kung saan naiwan din sa kalsada ang maraming mga basyo ng bala ng mga ito. Sa ilang saglit ay may biglang lumitaw na buntis na babae na mabilisang kinagat ang matanda at sinipsip ang marami nitong dugo kasabay ng paglabas ng totoo nitong anyo na para bang isang halimaw na may matatalim na ngipin at nanlilisik na mga mata. Nang isusunod na sana ng nilalang ang paslit ay may bigla ang dumating na grupo ng kalalakihan kung saan mabilisan nila itong dinakma gamit ang mga bakal na kadena habang binibigkas ng babae na nagugutom ang nilalang na nasa loob ng tiyan niya. Lumalabas na ito rin ang umubos sa lahat ng nakatira sa bayan. Gamit ang binasag na bote ay binuksan nila ang tiyan ng nasabing malahalimaw na babae at kanilang nakita na hindi na humihinga ang nilalang na nasa loob nito. Bago tuluyang lumisan sa mundo ang matanda ay ibinigay nito sa apo niya ang kanyang kakaibang kwintas kasabay ng pag-alis na rin ng mga misteryosong mga kalalakihan at muling pagbangon ng hindi maipaliwanag na halimaw na ito. Makalipas ang ilang dekada sa pangkasalukuyang panahon ay makikita ang isang van na lulan ang grupo ng magkakaibigan na papunta sa kaparehong lugar kanina para sa kanilang bakasyon. Habang nasa biyahe ay nakatanggap sila ng tawag sa radyo na binabalaan silang huwag nang tumuloy sa pagpunta sa bulubundukin at liblib na lugar na ito, subalit hindi nila pinansin ang babala dahil ayon kay Brent ay ilang beses na siyang nakapunta sa lugar noong bata pa lang siya. Nang makita ni Jack ang isang lumang kotse sa daan na may bakas pa ng mga dugo ay kaagad silang sumubok na tumawag ng pulis para isumbong ito sa kinauukulan, subalit bigla na lang silang nawala ng mga cellphone signal. Dahil dito ay huminto muna sila sa pinakamalapit na camping ground kung saan nagtaka sila kung bakit may mga lumang kotse rin dito at abandonadong van. Hindi nagtagal ay dumating na ang kakilala ni Brent na si Brandon para paalalahanan sila na dito na lamang mag-camping at huwag nang tumuloy pa sa gitna ng gubat dahil kasalukuyan ng pinaghahanap ng mga pulis ang mga nawawalang sakay ng abandonadong kotse na kanilang nakita kanina. Kaagad na sumang-ayon sila Jason, Lisa at Laura sa sinabi nito at nagsimula na silang maghanda ng mga gagamitin sa camping mamayang gabi. Walang humpay silang nag-inuman at nag-enjoy sa nasabing tahimik na lugar. Nang umalis si Jason para magbanyo sa tabi-tabi ay hindi nito namalayan na masyado na pala siyang napalayo at kamuntikan pa siyang matuklo ng ahas. Sa ilang saglit ay hindi nito sinasadyang mapadpad sa liblib na bahagi ng lugar kung saan tumambad sa kanya ang mga kalalakihan na may mga kasamang mga babae sa gitna ng kanilang ginagawang kakaibang ritual. Nang sinimulan ng grupo na tanggalan ng suot ang mga ito ay lubos na nagalak si Jason at inakala niya na nagkakasiyahan lamang sila sa gitna ng gubat kaya sinimulan niyang kuhanan ng video ang mga nagaganap gamit ang kanyang cellphone. Sarap na sarap pa si Jason sa panunood lalo pa nang sinimulan ng grupo na tikman ang mga ito. Subalit ang kanyang lubos na kagalakan ay biglang napalitan ng pagkasorpresa at pagkakilabot nang sa hindi niya inaasahan ay sinimulang kainin ng buong grupo ang mga kasama nilang babae. Lumalabas na malahalimaw na cannibal pala ang kultong grupo na ito na inakala niya na nagkakasiyahan lang noong una. Mapag-aalaman din na ito pala ang mga nawawalang turista na patuloy na hindi pa rin makita ng kinauukulan dahil hawak sila ng nasabing mala-cannibal na kultong grupo. Dahil dito ay nabitawan ni Jason ang kanyang cellphone na naging sanhi rin para marinig at makita siya ng leader ng mga ito na si Miguel.
Dagli siyang tumakbo sa kakahuyan para bumalik sa mga kasama niya at sabihan ang mga ito na may panganib palang naghihintay sa kanila sa lugar na pinili nilang magbakasyon, subalit mabilis din naman na nasundan siya ng grupo dahil nakamotor ang mga ito. Narinig na lamang nila Brandon at Laura ang sigaw nito na kailangan na nilang umalis at paanda rin kaagad ang sasakyan, subalit huli na ang lahat at hindi nila nagawa agad ito dahil tuluyan ng nakasunod ang buong grupo, kung saan mabilis nilang inatake si Jason na naging dahilan para madaganan si Laura. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari at kaagad silang inupakan ng pinuno ng kultong mga cannibal. Lumabas si Jack mula sa van para alamin ang nangyayari habang si Lisa naman ay naiwan sa loob, subalit maging siya ay nakatikim ng gulpi sa grupo. Habang nasa loob si Lisa ay takot at tahimik siyang tumawag sa radyo ni Brandon para humingi sana ng tulong, subalit kamalas-malasan pa na naiwan ang radyo nito sa kanyang kotse dahil kumakain ito sa loob ng isang karinderya, kaya wala itong kamalay-malay sa nangyayari sa kanila. Natipuhan agad ng pinuno si Laura at mababatid ang may itim nitong balak para sa dalaga, kaya nagpumilit ang nobyo nitong si Brent na sugurin ang leader, subalit kahit pinagsusuntok na niya ito ay kataka-taka na parang manhid ito at siya pa ang napuruhan ng kinagat siya ng nasabing pinuno at sinipsip ang marami niyang dugo. Sinubukan pang suhulan ni Jack ang mga ito na pakawalan sila kapalit ng milyong pera na ipapadala niya sa kanilang bangko, subalit sinagot lang ng grupo na wala silang pake sa pera at ipinagutos pa ng leader sa mga kasamahan na kainin na siya ngayon ora mismo. Walang nagawa sila Brent at Laura nang sinimulan ng pagpiestahan ng mga halimaw na ito ang kanilang kaibigan. Habang nangyayari ito ay bigla na lang narinig ng grupo ang ingay na nagmumula sa radyo ni Lisa na nasa loob ng van, kaya mabilis nilang sinubukan na puwersahang pasukin ito sa loob. Mabuti na lamang ay nakatakas agad ng tahimik si Lisa papunta sa ilalim ng lumang van, kung saan sinigurado niyang hindi siya mapapansin ng halimaw na grupong ito. Nang wala silang nakita ay napagdesisyonan na nilang dalhin sila Laura sa kanilang kuta sa gitna ng gubat kanina, kung saan naganap ang kahindik-hindik na pagkain nila sa mga turista. Inutusan din ng pinuno ang dalawa nilang baguhang kasapi na maiwan dito para halugugin ang lugar at hanapin si Lisa. Pagkabalik ng grupo kung saan nila isinasagawa ang kanilang kabaliwan na ritual at pagkain sa mga taong naliligaw sa lugar, ay kanilang pinaluhod si Laura habang kaharap ang leader para sabihin na nakatakda na siyang maging asawa nito at gagawa kaagad sila ng kanilang anak na magiging hari ng sanlibutan. Lumalabas na sila ay mga satanista na sinasamba ang demonyo at naniniwala sila na ang paghanap sa perpektong babae ang magdadala sa kanila sa pagtatagumpay ng kanilang layunin na muling maisilang ang demonyo nilang Diyos. Ito rin ang kasagutan kung bakit nila kinakain ang mga nakukuha nilang dalaga na hindi karapat-dapat sa espesyal na posisyon. Nang makita ni Lisa na nagbabawas sa damuhan ang isang malaking bulas na naghahanap sa kanya, ay pasimple siyang bumalik sa sasakyan nila para humanap ng magagamit na cellphone pang tawag ng tulong, subalit hindi niya inasahan na makakabalik kaagad ang mga halimaw na ito, kung saan mabilis siyang sinubukan na tikman ng dalawang ito. Kasabay nito ay sinimulan na din ng grupo ang ritual. Sa ilang saglit habang tuwang-tuwa pa ang dalawang ito ay biglang bumulagta ang isa sa kanila. Makikita na lang na tinapos pala ito ni Brandon na sa wakas ay nakarating na rin para tulungan sila. Pinigilan ni Brent ang kasalukuyang nangyayari na kababuyang ritual na ginagawa sa nobya niya ng pinuno. Inatake niya ito gamit ang naitabi niyang patalim, subalit laking pagtataka niya nang makita niya na hindi talaga ito tinatabla ng kahit anong atake dahil bumangon lang ito na para bang walang nangyari. Naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan dumating na sila Brandon gamit ang van. Mabilis nilang sinalpok ang mga kaanib ng baliw na mga halimaw na ito at dagling tinulungan sila Laura na makaalis na sa lugar. Sinikap ng retired army na magapi lahat ng mga miyembro ng grupo na patuloy na sumusugod sa kanila. Matapos nilang matagumpay na makasakay sa kanilang sasakyan ay dagli silang humarurot ng papatakas sa malabangungot na lugar. Habang tumetakas ay kapansin-pansin na sobrang nanghihina si Laura at dumadaing ito na para bang may gumagalaw sa loob ng tiyan niya. Hindi pa rin sila tinigilan ng malahalimaw na grupo na ito at isa na namang misteryo na alam ng mga ito kung saan sila papunta.
Binuksan ng grupo ang pintuan ng van kung saan mabilis nilang nadakma ang paanan ni Jason gamit ang kadena palabas ng sasakyan. Matapos nito ay walang humpay pa rin silang binuntutan ng grupo at makikita na gustong-gusto talaga silang makuha ng mga ito, lalo na si Laura na kapansin-pansin na may kakaibang nangyayari sa kanya. Sumubok ng iba't ibang pamamaraan si Brandon para lang tapusin at pigilan ang grupo na patuloy silang gustong makuha. Nang magawa rin na makapasok ng ilan sa mga ito ay nakipagtuos siya ng mano-manong bakbakan hanggang sa mapilitan si Lisa na pumasok sa isang liblib na daanan para maiwasan ang mga kultong cannibal na pilit silang gustong masundan. Subalit imbis na makarating sila sa bayan para magtungo sa ospital ay para bang may kung anong bagay ang nagliligaw sa kanila dahil napadpad sila sa isang ghost town kung saan ito ang lugar na pinakita kanina sa pagsisimula ng istorya. Kaagad silang nagtungo upang magtago sa isang lumang kakaibang simbahan kung saan laking pagkasorpresa nila na makita na may nakatira pa pala sa abandonadong bayan na ito na makikilala sa tawag na Padre Theo. Nang makita nito si Laura na may kakaibang iniindang kondisyon ay mabilis itong nabahala dahil ayon sa kanya ay dinadala ni Laura sa kanyang sinapupunan ang anak ng demonyong apoy. Hindi ito pinaniwalaan nila Brandon, subalit nang maipaliwanag sa kanila ng padre ang totoong pagkatao ng pinuno ng grupo na pilit na humahabol sa kanila at nang makita na unti-unti nang nagbabago ang anyo ni Laura ay naniwala na rin sila. Lumalabas na siya pala ang paslit sa unang eksena ng istorya kanina at ang lider ng kultong grupo ay dating opisyal sa kanilang simbahan na naghangad ng immortalidad, kaya nagsimula itong sumamba sa demonyo at nagsimula ring kumain ng kapwa para lang makamit ang hinahangad niyang permanenteng walang hanggang buhay. Hindi nagtagal ay natunton na sila ng grupo na pilit gustong makuha si Laura, kaya mabilisan nilang nilagyan ng mga harang ang pintuan, habang ang padre naman ay ipinahayag na may naisip siyang plano para pigilan ang pagtatagumpay na maisilang ang demonyo. Subalit mahigpit na tumutol si Brent sa balak nito dahil hindi niya akalain na kailangan palang madamay ang buhay ni Laura. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nawalan ng kontrol si Laura at sinimulan siya nitong kagatin na para bang mala zombie habang binibigkas na nagugutom ang kanyang anak. Tuluyan nang nabuksan ng kultong grupo ang pintuan at pinigilan nito ang padre sa layunin na tapusin ang kanilang Diyos. Sinubukan ni Brandon na pigilan ang buong grupo sa tuluyang pagkubkob sa buong lugar at pagtapos nila sa kakampi nilang pari. Ipinagtanggol din ni Brent ang kanyang nobya mula sa mga ito na gustong makuha si Laura, subalit dahil sa bangis ng mga satanistang cannibal ay wala rin siyang magawa. Pagkabangon muli ng satanistang pinuno ay ginamit na ni Padre Theo ang kwintas na pinamana pa sa kanya ng kanyang lolo, kung saan naglabas ito ng puwersa na nagpatilampon sa pinuno ng ilang kilometro. Sinabi ng padre na ramdam niya na hindi na siya magtatagal pa at kailangan nang tapusin ni Brandon ang iba pang kamiyembro ni Miguel hanggat hindi pa ito muling nakakabalik. Dahil dito ay kaagad na ginamit itong pagkakataon ni Brandon para ubusin na ang mga kagrupo nito na pilit na kinukuha sila Laura at Lisa. Nang tuluyan nang naubos ang mga ito ay sinabi kaagad ni Brandon na kailangan na nilang umalis at iwan si Laura na tuluyan ang kinokontrol ng demonyo, subalit ayaw pumayag ni Brent dahil sa wagas niyang pagmamahal dito. Sa kasamaang palad dahil sa pagdadalawang isip niya ay tuluyan na rin na nakabalik muli ang pinuno at pinatamaan nito sa likuran si Brent. Nagkaroon muli sila ng pagtutuos kung saan naging matindi ito at nagawa naman na mapatamaan ng direkta ni Brandon ang satanistang leader, subalit muli lang itong bumangon muli at tuluyang ipinaramdam na walang makakatalo sa kanya kahit galingan pa niya dahil isa lang siyang mortal. Bago tuluyang mawalan ng lakas ay ibinigay nito kay Laura ang makapangyarihang kwintas ng pari at sa hindi inaasahang pangyayari ay tila nagkaroon na muli ng kontrol si Laura sa kanyang sarili. Mariin na sinabi nito sa kalaban na satanistang pinuno na si Miguel na hindi sila magtatagumpay sa kanilang layunin na makuha ang anak niya kasabay ng paggamit niya sa kapangyarihan ng kwintas, kung saan dahil dito ay sumabog ang halimaw na ito at walang nagawa ang kanyang pagiging immortal. Makalipas ang buong magdamag ay nagkaroon ng malay si Brent at lubos niyang ipinagtataka kung paano siya gumaling at bumalik ang kanyang lakas.
Nakita niya rin si Laura na tila bumalik na sa normal habang hawak nito ang sanggol. Sa hindi maipaliwanag na kababalaghan ay parabang nawala ng pakialam si Brent sa maaaring mangyari dahil sa nasabing anak ng demonyo at hawak kamay silang lumabas ng lugar para umuwi na sa kanila. Special shoutout kay Don Focus, kay Jody Bert Mideo, kay Susan Gozem, kay Bogard Kaingin, at sa huli kay Rose Blossom. Maraming salamat po sa inyong walang humpay na panunood.